Para sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa gabing ito, please turn with me to Ephesians chapter 4, verse 7 and 8. Efeso Kapitulo 4, versikulo 7 and 8. At ang sabi po dito mga kapatid, subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya't sinasabi ng umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. At gaya ng na-point out po natin nung nakaraang mga linggo, mga kapatid, mga kaibigan, isa sa pinakatema ng Book of Ephesians ay ang pagkakaisa sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At in-stress po ni Apostle Paul sa unang mga chapters na ang dating pader ng alitan sa pagitan ng mga Hudiyo at mga Gentiles ay tinanggal na po kay Kristo. Natanggal na po mga kapatid. For example, Ephesians chapter 2 verse 13 and 14. At ang sabi po dito, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus. Kayo na noong una ay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. So, nakita po natin mga kapatid, mga kaibigan, we are all united together as the body of Christ. Now, itong pangalawang bahagi ng Book of Ephesians mula po sa chapter 4 ay nagbibigay po sa atin ng practical na aplikasyon sa katotohanan ito. At inumpisahan po ni Apostle Paul ang chapter 4 sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa atin na itong pagkakaisa na ito ay dapat po nating ingatan. For example, Ephesians chapter 4 verse 3. Ang sabi po dito, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. So it's really our responsibility to protect the unity of the church. And then, dito po tayo nagtagal mula sa verse 4 hanggang sa verse 6. Ipaniliwanag po ni Apostle Paul sa atin ang foundational elements that bind us together in unity. Ano-ano ang mga ito? One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God and Father of us all. Now, sa pagpapatuloy po natin sa verse 7 mga kapatid, ay talagang meron pong nakakagulat na statement nito sapagkat mula po sa pagkakaisa ng iglesia na ipinaliwanag ni Apostle Paul ay diniscuss ni Pablo ang diversity of individuals within the church. Meron daw pagkakaiba-iba ng mga individual sa loob ng iglesia. So, mula sa mga bagay na we have in common, we share things in common, ay nagpatuloy si Pablo sa pag-explain sa atin sa mga bagay kung saan tayo ay nagkakaiba bilang mga individual na mga miyembro ng iglesia ng ating Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 7, for instance, ang sabi po dito, subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. So meaning to say, hindi po pare-pareho ang sukat ng kaloob ni Kristo na ibinigay sa atin. At kung i-consult po natin ang other passages of the scriptures, ay pareho din ang pagpapaliwanag ni Apostle Paul. For example, Romans chapter 12 verse 4 hanggang sa verse 6. Please turn there. Romans chapter 12 verse 4 hanggang sa verse 6. Ang sabi po dito, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi. Take note, maraming mga bahagi, pero iisang katawan. At ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain, kaya tayo rin na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. So this is talking about diversity
in the body of Christ, but we have unity as well. 1 Corinthians chapter 12 verse 4 hanggang sa verse 7. Ang sabi po dito mga kapatid, may iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay binigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. So parang nakakagulat po ito sapagkat diniscuss ni Pablo, kadidiscuss lang po niya ng kahalagahan ng pagkakaisa, oneness, one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God and Father of all. At atin na pong ipinaliwanag nung mga nakaraan na itong number one ay hindi po yan nag-a-accommodate ng diversity. The word number one is a picture of unity. Wala pong diversity sa number one. Pero kung ating basahin po ang verse 7, ay meron pa ring diversity, pagkakaiba-iba sa mga individual na members in the body of Christ. So after po na ipinaliwanag ni Apostle Paul itong oneness or foundation of our unity, it is surprising na pag-usapan ni Apostle Paul ang diversity within the body of Christ. Now, ano po ang mangyayari kung meron pong diversity or pagkakaiba-iba sa katawan or sa mga individual members in the body of Christ? Ang tendency ay meron pong conflict. Ang tendency ay meron pong division. Pero ang Diyos po ang nagdisenyo po nito, nagtalaga na meron talagang unique diversities sa bawat miyembro ng kaniyang iglesia. Now, itong diversities na ito ay isang malaking pagpapala para sa katawan ng Panginoon, pero it demands great diligence and caution. Kasi ang sinabi po sa verse 3, we have to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, diversity within the body of Christ. Pangalawa, diversity in spiritual maturity. And pangatlo, diversity in spiritual giftedness. Tayo po muna ay humiling ng tulong sa ating Panginoon sa panalangin bago po tayo magpapatuloy. Let's pray. O aming Panginoon, salamat po sa gabing ito na kami po ay nabigyan ninyo ng pagkakataon upang lumagong espiritual sa pamamagitan ng proclamation of the gospel na ito. At naway magkabunga ito sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Diversity within the body of Christ. Ano-ano itong mga diversity sa loob ng katawan or within the body of Christ? Well, for example, iba-iba po ang probinsya na ating pinanggagalingan. Iba-iba po ang ating lahi, iba-iba po ang ating angkan. Niligtas ng Panginoon ang kaniyang mga tao from every race, from every kindred, and from every tongue, every tribe, and every nation. That alone is a solid proof that there is really diversity in the body of Christ. Ano pa? Meron pong diversity pagdating sa ating economic status. Sa loob ng iglesia, meron pong mahirap, meron din pong mayaman, merong katamtaman lang. At ang Biblia ay malinaw na nagbibigay sa atin ng babala na hindi po natin ipahintulot na magkakaroon po ng division dahil lang sa economic status. For example, James chapter 2 verse 1 to 5. And this is really a very stern warning. Ang sabi po dito, mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sapagkat kung pumasok sa inyong pagtitipon ang isang taong may gintong singsing sa mga daliri at may magandang kasuotan, at may pumasok ding isang dukha na may hamak na damit, at inyong pinansin ang may suot na ng damit na maganda,
at sinabi, maupo ka rito. At sa dukha ay iyong sinabi, tumayo ka riyan, umaupo ka sa ibaba ng tungtungan ng aking mga paa. Hindi ba kayo'y gumagawa ng mga pagtatangi sa inyong mga sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Makinig kayo. Minamahal kong mga kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na Kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa Kanya? So nakuha po natin mga kapatid, it is true that there is really diversity in economic status in the Church of Christ, but we are warned sternly against schisms, divisions, dahil po sa economic status. At marami pong mga iba't ibang differences among human beings na matatagpuan sa loob ng iglesia. Merong mga mahihina, meron pong mga malalakas, meron pong maliliit, as in literal na maliit ang katawan, meron din pong malalaki or matatangkad. Merong intellectually bright, at meron pong hindi masyadong sharp ang utak, merong introvert, meron din pong madaldal sa loob ng iglesia. Pero hindi po natural diversity ang pinag-uusapan dyan sa Ephesians chapter 4. Ang tinutukoy ni Apostle Paul na diversity dyan ay yung diversity of giftedness. Diversity of gifts. Ang subject po ni Apostle Paul ay ang pagpapala ng biyaya ng Diyos distinct among the body of Christ. Ang sabi po sa ating teksto once again sa verse 7, subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. So it's about diversity of gifts. Iba-iba po ang gifts. Sa isang banda po, ang biyaya ay pinagkaloob ng Panginoon sa lahat ng miyembro ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Wala pong exempted. Ang sabi kasi ng Ephesians chapter 2, verse 7 and 8, ang sabi po dito, upang Kaniyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng Kaniyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. So you see, ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan ay pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Wala pong exempted. At marami pong spiritual gifts ay bunga din ng ating bagong kapanganakan, sapagkat ang ating puso ay binago ng Diyos. And that is why we are united together in love. Ano ba itong mga fruit of the Holy Spirit? Fruit of regeneration. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Please turn there. Ang sabi po dito, Galatians 5:22 and 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. So it is true that God's grace has been given to each one of us on the one hand, but on the other hand, ay nagsasalita din po si Apostle Paul ng diversity of grace according to gift. Iba-iba po ang kaloob. Iba-iba po ang bahagi, portion of gift na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Within the church, meron pong diversity of gifts. Kahit knowledge, ability, meron ding diversity of influence, meron ding diversity of honor. Ang tanong, bakit? Bakit po yan ang disenyo ng Panginoon sa kanyang iglesia? Di ba ang diversity ay potensyal na magkukos ng division and conflict sa loob ng iglesia? Bakit niloob ng Panginoon purposely na iba-iba po ang gift? Meron pong diversity of influence within the body of Christ. Ang sagot po ay simple lang, mga kapatid, mga kaibigan. Itong diversity, ito yung nag-uudyok sa atin
na tayo ay maging dependent sa isa't isa. Hindi po tayo independent, kundi tayo po ay dependent sa isa't isa. At kung tayo po ay dependent sa isa't isa, ito po ang mag-i-intensify sa ating pagkakaisa. Simply put, kailangan po natin ang isa't isa. Yun ang madaling pagkasabi. Kailangan po natin ang isa't isa. No one is saved in order to spend all of his time by himself. We need one another. So that is the first point. Meron pong diversity within the body of Christ. Pangalawang punto, there is also diversity when it comes to spiritual maturity. Iba't iba po ang antas ng paglagong espiritual. At ang lahat ng paglagong espiritual ay pagkilos po ng biyaya ng Diyos. And ipinagkakaloob po ito ng Diyos sa atin iba-iba. Meron po talagang immature believers. Meron din pong mature believers. Bawat isa sa atin ay tumatahak po sa espiritual na paglalakbay sa mundong ito. Pero bawat isa sa atin ay nag-uumpisa sa ating paglalakbay bilang mga bagong silang na sanggol or katulad ng mga bagong silang na sanggol. Lahat po sa atin ay nag-uumpisa sa pagiging spiritually babe. 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3. Please turn there. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 2 and 3. Ang sabi po dito, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Now, tayo po ay nag-uumpisa sa ating Christian life bilang sanggol, spiritually babe. But you know what? Inaasahan po para sa bawat isa sa atin ang lumago. It's really expected for all of us to grow. So that if there is a Christian na naging bonsai, that Christian is worthy of rebuke. Gaya ng ginawa ni Paul or hindi naman si Paul ang nagsulat nito, definitely, kumbaga, we are not sure kung si Pablo ba ang nagsulat. I'm not saying na hindi si Pablo, we just do not know. Hebrews chapter 5 verse 12 to 14. Ang sabi po dito, sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guro na, kailangang muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katuwiran, palibhas ay isa siyang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang, na dahil sa pagsasagawain na sanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. So you see, nirebuke ng author ng Hebrews ang kanyang mga readers because they failed to grow by now. In other words, all of us ay meron pong katungkulan, meron pong duty na tayo ay kailangang lumago. Ang sanctification is a synergistic work. On the one hand, it is God's work to sanctify us and to cleanse us. But on the other hand, we are to pursue holiness. Yun ang sinasabi po ng salita ng Diyos. God grows us, but we must partake of good food and strive after holiness. At tayo po ay lumalago kung tayo po ay nakikibahagi sa isa't isa, sa ating kapwa mananampalataya. Now, bawat mananampalataya po ay meron pong duty na i-build up natin ang isa't isa. I-encourage natin ang mas mahinang mga kapatiran. Now, as soon as ikaw ay naligtas, bago ka pa kay Kristo, ikaw po ay nag-uumpisa na sa proseso ng paglago sa kaalaman, sa karunungan, sa biyaya, and that means you are able to help those less mature. Talagang darating ang panahon na ikaw na naman ang tutulong sa mga spiritually babe. Ngayon marahil,
Ikaw ay sanggol pa spiritually. Pero darating talagang panahon na ikaw na naman ang gagamitin ng Panginoon upang tulungan ang iba. And it may simply be by the demonstration of your passion for Christ at ang katapatan mo sa iglesia ng ating Panginoon. For example, Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. Ang sabi dito, at ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag iniyong nakikita na papalapit na ang araw. Oh, it is really a glorious thought na tayo po ay gagamitin ng Panginoon para sa paglago at pagpapatibay ng isa't isa. Ang more mature na mga members ay meron pong duty na i-mentor po natin at turuan ang mga less mature. Ito po talaga ang pattern ng Bible. For example, Titus chapter 2 verse 1 hanggang sa verse 5. Please turn there. Tito kapitulo 2 bersikulo 1 hanggang sa 5. Ang sabi po dito, ngunit ikaw naman magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Ang matatandang lalaki ay dapat maging mapagpigil sa sarili. Kagalang-galang, matino, malakas sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Sabihan mo rin ang matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal. Hindi mapanirang puri ni paalipin man sa alak. Dapat silang magturo ng kabutihan. So we are really expected to teach upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, na nagpapasakop sa kanilang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Now, dinescribe ito ni Apostle Paul ng malinaw sa Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. Kaya nga nilagay yung mga pastor upang turuan ang mga spiritually babe, ang bawat isa sa loob ng iglesia. But it is not the duty of the pastors alone. But in this example, ang mga pastors ay inaasahan talaga na magturo. Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. Ang sabi po dito, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, kung tayo ay iba-iba po, there is really diversity in the body of Christ. That means, ay kailangan po talaga nating magbaon ng maraming pag-ibig at maraming pasensya, lalong-lalo na sa mga mahihina na mga kapatiran sa ating Panginoon. Ang mga characteristics or katangian ng mga spiritually immature ay meron talagang pagkakahawig sa mga physical na sanggol. 'Di ba? Yung mga bata pa, mga paslit sa ating family, ang kanilang katangian bilang mga little children ay very similar sa mga immature spiritually. For example, ang mga batang maliliit ay kulang pa sa kaalaman. 'Di ba? Kulang pa sa information. Meron silang limitadong karunungan ng mga bata. Ganun din naman ang mga spiritually immature, lacking in knowledge pa, kaya kailangan turuan. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2. Ang sabi dito, subalit ako mga kapatid ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. So you see, the spiritually immature, kulang pa sa knowledge ng salita ng Diyos. Ano pa? Ang mga batang maliliit, hindi mo talaga yan maaasahan na maging mature yung pananalita niyan. Talagang childish yung pagsasalita niyan. At hindi pa sila masyadong naturuan na disiplina
ang kanilang good habits ay hindi pa na-developed. Ang standard nila bilang ideal person ay hindi pa na-establish kasi nga sila ay bata pa. And usually ang mga children, self-centered talaga, makasarili. Sarili lang nila ang kanilang iniisip. Di ba ganun din naman ang mga spiritually immature, self lang ang iniisip. They lean sometimes towards self-centeredness. Now, ano pa ang katangian ng mga bata? For example, ang mga teenagers ngayon, masyado silang believe sa kanilang sarili. Grabe yung kanilang self-confidence. Ino-overestimate nila ang kanilang abilidad. Yun po ang mga immature na mga bata, mga teenagers. Meron silang overestimation ng kanilang knowledge. Minamaliit nilang mga adults. And then nakikipagtalo din. At hindi nila itinuturing ang kanilang sarili na immature. No, ganyan din ang mga spiritual immature. Na-overestimate nila ang kanilang ability. Pero ang salita po ng Panginoon ay malinaw na nagbibigay sa atin ng standard or pagtuturo na ang mga bago pa kay Kristo ay talagang dumaraan sa spiritual immaturity at kailangan po talagang turuan. Ano pa? 'Di ba ang mga bata, unhealthy food palagi ang kinakain, tosino, hotdog, ano pa, mga chichirya. So they have a taste for unhealthy food. Mababago na 'yan kapag tayo ay tumatanda na kasi concerned na tayo sa ating kalusugan. So, ganun din naman ang mga spiritually immature. Parang umiiwas sa seryosong pag-aaral ng Biblia. Mas okay pa sa kanila na magbasa ng blog or manood ng video apologetics kaysa sila mismo ang mag-aral ng salita ng Panginoon. And then, ang mga bata, hindi pa yan makakaya nila ang hard work, ang masisinang pagkilos. Katulad ng paglilinis sa buong room or pagpapasan ng mabibigat na pasanin. At yung mga immature Christians din, umiiwas sa mga gawain sa loob ng iglesia. Now, ano pa? Ang mga bata ay gullible. Gullible talaga ang mga bata. Madali silang malinlang. Madali silang mapaniwala. Kasi hindi pa sila grounded sa mga joke siguro. Ay ganun din naman ang spiritually immature. Gullible pa. Lahat ng turo ay tinatanggap. Lahat ng turo, they are not yet grounded in sound doctrine. So, kinakailangan talaga ang great maturity upang ma-recognize natin ang ating immaturity at times. At kakaunti lang talaga sa loob ng iglesia ang meron pong katangiang mature. Pero, kailangan po nating tulungan ang isa't isa para maging mature. We have the duty. 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. Please turn there. 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. Mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad, palakasin ang mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina at maging matiisin kayo sa lahat. Diba? Alalayan daw ang mahihina. It is our duty. Ephesians chapter 4 verse 13 and 14. Please turn there. Ephesians 4:13 and 14. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. So, ibig sabihin nito, kailangan po talaga natin ang isa't isa. Wala pong child na normal ang kanyang paglago kung walang adult na nag-aalaga sa kanya. Now, ang mga Christians, sila po ay pumapasok sa pananampalataya, kailangan po nila ang mga mature saints upang mahalin sila, upang alagaan sila, turuan sila, in-nurture sila sa pananampalataya. Pero, wag ka, dahil kahit ang mga bagong mananampalataya ay meron din yang mga kaloob na kahit yung mga lumang mananampalataya or dati ng mga members ay ma-strengthen din sa pamamagitan ng kanilang buhay.
Ayon pa kay John Calvin, ang sabi dito, no member of the body of Christ is endowed with such perfection as to be able, without the assistance of others, to supply his own necessity. Wala daw Christian na hindi nangangailangan ng tulong ng iba, kahit pastor. Nangangailangan din ng tulong ng mga members sa church in some points of their spiritual journey. That's how dependent we are sa ating Panginoon at sa bawat isa. Now, pangatlong punto, meron ding diversity in spiritual giftedness. Spiritual giftedness, iba't iba. Ang ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, iba-iba po ang gift na ipinagkaloob niya sa atin in different ways at sa iba't ibang sukat po. We are gifted by different measures. Hindi po pare-pareha ang ating function sa loob ng iglesia. Nilinaw yan sa Romans chapter 12 verse 4. Please turn there. Romans chapter 12 verse 4, ang sabi po dito, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi, at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. So hindi po talaga magkakatulad ang gawain sa lahat ng mga bahagi ng katawan. Kaya dapat po natin itong i-recognize. Bawat isa sa atin ay binigyan ng Panginoon ng particular gifts para magamit sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Remember, paulit-ulit nating sasabihin dito, there is no such thing as giftless Christian. Wala pong ganun. And this is the essence na tayo ay dapat maging kabahagi sa isang lokal na iglesia. 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 6. Ang sabi po dito, 1 Corinthians 12, 4 to 6, may iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu, at may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Now, bawat bahagi ng katawan ay kailangan pong mag-labor para sa ikatitibay ng buong katawan. Ephesians chapter 4 verse 15 and 16. Ang sabi po dito mga kapatid, Ephesians 4, 15 and 16, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kaniya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo, na sa Kaniya ang buong katawan na nakalapat na mabuti ay nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Now, bawat isa sa atin, distinct po ang gift na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. But to each one of us, grace was given. Kaya hindi po pare-pareho ang gift ng mga kapatiran sa loob ng iglesia. Meron pong gift na frontliner, lantad, nakikita ng lahat. Meron ding background na mga gift. But all are important in the body of Christ. Ang duty po natin ay i-discover po natin ang iba't ibang gift. I-discover natin ang ating abilities na binigay ng Panginoon sa atin. Every believer, naniniwala po ako, meron pong at least isang gift na magagamit para sa pagpapatibay ng iglesia. Ang gift mo, kapatid, ay napaka-unique. Ikaw lang ang makakagawa niyan. 1 Corinthians chapter 12 verse 7, subalit sa bawat isa, take note, ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. So you have been given a gift para makinabang ang lahat. Ang pastor, nakikinabang ang lahat, pero bawat miyembro, nakikinabang po ang lahat. At bawat isa sa atin ay dapat maging mabuting katiwala sa mga gift na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. And we must be faithful to use them to the glory of our Master. At ang purpose po ng gift, hindi upang itaas natin ang ating sarili, i-promote natin ang ating sarili, kundi upang paglingkuran ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay soberano sa kanyang pag-distribute ng mga gifts na ito. Wala pong pride dapat, wala pong jealousy dapat dahil galing itong lahat sa Panginoon. It's all of God's doing
Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Now, ang tanong once again, bakit itinalaga ng Diyos na iba't iba po ang gift sa loob ng iglesia? Di ba ang gift ay may potensyal na kahahantungan nito ay ang conflict? Di ba ang gift ay magiging avenue para sa jealousy, envy, or strife? Well, ang diversity of gifts ay nagtuturo sa atin patungkol sa biyaya. Patungkol sa biyaya, niligtas tayo ng Panginoon mula sa ating sarili din, mula sa kasalanan. Such grace teaches us to be gracious towards others sapagkat niligtas tayo ng Diyos. Ang diversity of gifts din nagtuturo sa atin patungkol sa sovereignty of God. Soberanya ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos naman ang nag-decide patungkol sa ating mga gifts. 1 Corinthians 15 verse 10. Ang sabi po dito, 1 Corinthians 15:10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Bagaman, hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. So, ang iba't ibang kaloob din ng Panginoon ay nagbibigay din sa atin ng peace of mind. If you are what you are by the grace of God, and kung meron kang papel sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, then by God's grace, you can have confidence that it is what's good for you and good for the body. And then, itong mga diversities of gifts na ito ay nagre-remind sa atin na tayo ay maging dependent sa isa't isa. Bilang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, we must build up one another and we need each other. We must teach one another. I-encourage natin ang isa't isa. I-dalangin natin ang isa't isa. And this is God's design for us. So, ito po ang basis ng ating pagkakaisa. We are one in Christ. At ang ating diverse gifts ay tumutulong na ma-foster ang ating unity. We need each other. And that is unity. Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, ay hindi nyo talaga ito matitikman sa mundo. Dahil sa mundong ito, panay jealousy, panay pataasan ng bangko, panay pasikatan, mga kapatid, mga kaibigan. So, at the end, ay meron pong mga giyera. Ang isang bansa ay hindi magpapatalo. Yung isang bansa din sa China, sa Asia, ay hindi rin magpapatalo. So, there is war, there is competition, but in the body of Christ, there is perfect harmony. Now, walang harmony sa mundo sapagkat anak sila ng kapuutan, gaya din ng iba. Nung wala ka pa kay Kristo, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, kaibigan, anak ka ng kapuutan. No matter how good you imagine yourself to be at inaprubar ka ng ating Panginoon, ikaw ay anak ng kapuutan sapagkat nilabag mo ang batas ng Diyos. Nagrebelde ka laban sa batas ng Diyos. At isa sa batas ng Diyos ay huwag magsinungaling, huwag mag-imbot, huwag mainggit, huwag mangalunya. Pero nilabag mo yan, kaibigan. At dahil dyan, dahil meron kang paglabag, ang hukom na kataas-taasan ay maghahatol sa iyo. At ikaw ay nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. Wala kang pag-asa sa sarili mo. Hindi mo kayang burahin ang kasalanan mo. Pero ang problema na hindi mo kayang lutasin, si Hesukristo po ang naglutas noon. Pumarito siya upang iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at katuwiran. At kung ikaw ay magsisisi sa kasalanan mo at manampalataya sa kasapatan ng dugo at katuwiran ni Kristo, ikaw ay maligtas. Lumapit ka kay Kristo ngayong gabi, kaibigan, at ikaw ay maligtas. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat sa inyong mga salita. Salamat sa diversity of gifts inside the church. At nawa po ay gampanan po namin ang bawat tungkulin namin, O Diyos, para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Hindi namin ipagmayabang ang mga gift na meron kami, bagkos kay Kristo lamang ito namin iniaalay. Tulungan ninyo kami, nagamitin ninyo kami upang mapagtibay ang inyong iglesia. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray.
Amen.